Yo mga kap, welcome back. Maraming salamat po kayo nakabalik dito sa ating channel. Kapuntas page po, bumabati sa inyo ng magandang umaga, hapon, gabi, magandang gwapo po kayo lahat. Magandang malamig na hapon mula rito sa amin sa Chicago. I think it's time for Kai Sotto to move to the US. Nakakapagod na yung ating pambato kulang na kulang sa minuto. Of course, nanggaling siya sa injury. Pero bago pa mag-injury, talagang limitado yung minuto ng ating pambato. Ang tagal nating hinintay dito sa Hiroshima na siya paglaruin galing sa kanyang rehab, pinahiram, parang hiram na minuto ang nakukuha ng ating pambato. So nakakainis na. So talagang mag-move na sana talaga ang ating pambato dito sa US, magpaglaro sa G League, makapag-develop pa dahil hindi po talaga mande-develop ang ating pambato pa 6 minutes, 11 minutes, 9 minutes, hindi po matetest yung kanyang endurance dyan po sa Japan. So I'm campaigning na sana talaga na huli na itong paglalaro niya sa Japan, matutukan na sana yung training at development, kasi yung katawan ni Kai Sotto maganda na malakas na, no? Hindi naman siya ganung katulad ng dati na talagang halos itulak na lang natutumba. So nakakalaban na siya ngayon. Wala talagang improvement pagdating po sa playing time ng ating pambato dyan sa Japan. Ano ba talaga ang kulang, no? Pwede siyang i-develop, maraming pwedeng gawin. Kayang gawin si Kai Sotto. Pwede siyang tumira sa labas, meron siyang mid-range, magaling siya magdepensa, magaling siya mag-finish above the rim. Pero parang hindi siya nabibigyan ng maraming minuto. Anong dahilan, no? Talagang siguro hindi talaga ukol ang ating pambato dyan sa Japan. So hindi ko na pag-uusapan yung nangyari sa All-Star kasi yun ay katuwaan. I'm really happy na masaya ang ating pambato, healthy, kasama niya ang ating mga kababayan doon. Tropa ng Gilas actually, no? Ang dami nila at nagkatuwaan sila. Pero iba yung hindi ko alam kung ano yung naka-cluster sa kontrata ni Kai Sotto dito sa loan agreement na yan. Yan ba may limitadong minuto talaga? Hindi ako makapaniwala na isa sa mga best player sa Asia, especially, no, yan na feature naman ng FIBA, no, si Kai Sotto, promising athlete na manggagaling sa Asia is Kai Sotto, hindi makakuha ng minuto at hindi mabigyan, no? Hindi dahil sa hindi siya makakuha, hindi siya mabigyan. I think there's a cap na ito lang ang dapat na ibigay sa kanya at di lang natin alam kung yan ba ay nakasulat sa pahiram o yan ba may kinalaman sa, syempre parang hindi rin naman yan ang koponan ni Kai Sotto, parang isinali lang siya dyan. So unfair naman sa mga naglalaro doon kung kukunin lahat ni Kai Sotto ang minuto. Syempre trabaho din yan, trabaho din ng mga naglalaro na doon na yan din ang income nila. So pag nasapawan sila, mawawala sila ng trabaho. So hindi rin natin masisisi. I wanted to see Kai Sotto will be the main focal point sa isang team. Sa kanya magbi-build ang isang team para mag-success. Hindi yung parang iba yung touring sa kanya. Yun ang talagang napansin ko yun ang nasa sa loobin ko, so kaya nasasabi ko to. And sana talaga after ng season na ito ay wag na silang pumirma ng kontrata at magpunta na sila dito, mag Summer League, pumirma, mag-sacrifice na ang ating pambato sa maliit na sweldo sa G League para ma-scout pa mismo o kaya ma-training pa ng husto dito sa US para yung speed ng game maiba. Kasi dyan sa Japan mga kangkarot syempre ang liliit ng mga gwardiya, parang doon sila natutuwa, no? Nakita nyo naman ang mga gwardiya, ang bibilis kumilos. So iba yung laro dito sa US at medyo maganda yung spacing dito. Ukol talaga dito sa ating pambato si Kai Sotto. So yun mga pasensya na hindi tayo makapag-live makapag-live commentary sa mga laban kasi you will waste the time. You will waste your time watching the whole game pero ipapasok lang si Kai Sotto sa maliit na minuto. And yet, matutuwa tayo pero kasi po ang diferensya, baliktad po talaga oras kaya hindi tayo makafocus ngayon sa panonood ng laban ng ating pambato. Yung mga highlights lang ang nakikita natin. Other than that, hindi po ako makapag-live gawa po ng difference ng oras. Minsan hindi pa available lang live
So nag-aabang lang tayo dito sa kanilang social media para makakalap ng mga highlights. So yun mga kap. But still support Kai Sotto, of course, one of our best players na hopefully makapaglaro sa NBA, and I will 100% support Kai Sotto. But for me, I think this should be the last time na magpirma sila sa Japan. Sana talaga ito na yung final at bumalik na siya dito sa US para matuloy na lahat yung mga trainings. Wala nang dahilan para mag-stay abroad. Punta na rito at dito na siya maglaro, and who cares kung sa G League siya mapadpad. I believe na the time will come for Kai Sotto, and he's still young, so it's not too late at may pag-asa ang ating pambato dito sa NBA. So yun lang mga kapuntos, thank you so much, and please comment kung ano po sa palagay ninyo. Dapat ba siya mag-stay dyan sa Japan, bumalik ng NBL, magpunta ng Europe? Para sa akin, dito na siya mismo sa USA, maglaro sa G League, or makakuha ng roster spot sa NBA, at mag-focus talaga siya dito, no? Stay here, Kai. Stay in the US. Thank you so much. We'll see you again in the next video. Bye-bye!